Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan. Senador Ronald Bato at dating presidente inimbitahan ho para imbestigahan diano sa ginaganap na hearing sa madugong drug war sa Kongreso. Bato ayaw pong pumunta, ayaw umattend ng hearing, mga kaibigan. Na ba? Bakit tayo mong umattend? Para naman na makaharap mo ang mga biktima mo dito sa madugong drug war. Ikaw ba i-attend? Dating Presidente Digong, imbitado ka din. Makakaharap mo si Dilima diyan sa Kongreso. Nako po, matindi ito, mainit, mga kaibigan. Iyan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Mga kaibigan, nako po, ay patuloy ho. Nakailang hearing na diyan sa Kongreso, sa panguna po ng chairman na si Abante, Congressman Bini Abante. Sabi nga ni Congressman Bini Abante ay mananagot, may patutunguhan ang hearing na ito. Abay, magandang balita ho yan. So dapat umaasa ho ang taong bayan, Congressman Bini Abante, na sa iyong mga binitawan na sabi mo mananagot at may patutunguhan ang hearing na ito. Ay alam ko ho, yung ganyang mga pananalita ay lumantugtugin na. But sana ho ay hindi maging luma sa iyo yan at maging bago, Congressman Bini Abante, na ang gusto kong ipunto ay magkaroon po ng hustisya. Ang dapat bigyan na napakarami ng humihiling ng hustisya ho, mga kaibigan. Sa puntong ito ay nagkaroon po ng motion diyan ho, na ipatawag si Bato, ipatawag itong si Digong, at ipatawag din itong si Dilima. So ang katayuan ni Dilima ay magiging testigo, resource person. So saka natin pong talakayin yan tungkol kay Dilima bilang isang resource person. Ang pagtuunan po natin ng pansin, bigyan ng highlight itong Senador Bato at ang kanyang amo na si Digong. Sapagkat mga kaibigan, lumabas dito ho sa artikulo na ito, interview kay Senador Bato na ayaw umattend itong si Senador Bato diyan sa hearing. Bakit ayaw mong umattend? Pupunta ka lang naman doon lapit na dyan sa kinatatayuan mo. Ikaw ba ay may tinatagon? Alam ko naman na ikaw ay nagtatago sa mga katanungan na dapat itanong sa iyo, mga kaibigan, di ba? Ang daming dapat itanong dito anong mga kapanahonan na sila ho ay inaabuso ang kapangyarihan. Ito po ay isang pangabuso ng kapangyarihan sapagkat wala po sa ruling sa ika nga po batas ng Republika ng Pilipinas na isang tao ay paslangin mo, ng isang tao ay taniman mo, ng isang tao ay pagbintangan mo na nanlaban nang sa ganun ho ay palabasin nyo na nanlaban kahit hindi at nang makalusot kayo dito sa pagpaslang ng napakarami, libo-libo ng biktima ng tukhang ng madugong drug war na peke. So
dakuhan po natin itong dahilan ni Bato. Kung ayaw niyang umattend, mga kaibigan. Eto, buhat sa ABS-CBN News, nandiyan po sa screen. Pwede niyo pong i-screenshot para lubos niyo pong maunawaan. Ito, pakinggan po natin. Wala naman aniyang problema kay Senador Ronald De La Rosa dumalo sa pagdinig ng Kamara, pero nais niyang sundin ang payo ni Senate President Francis Escudero. Aba, ay nakahanap ng kakampi ito, mga kaibigan. Wala naman siyang problema. Sabi mo lang yan. Ay tuwan-tuwa ka, palakpakan tayo nga mo dahil kinampihan ka nito nga si Senador Escudero. Ay, shout out! Senate President ng Senador Escudero. Ayaw mo pala itong papuntahin. Parang naman na maipaliwanag ang mga katanungan na dapat itanong sa kanya. Di itong ika nga'y kulig mo. Itong kapwa senador mo na si Bato. Ay talagang nasubrahan ka din ng talino. Ay, ang hirap sa mga kaibigan ng lahat ay sobra. Di ba? Ang lahat ng sobra ay masama ho. Tulad ni Atty. Topacio, nasubrahan ng talino. Parang nasusubrahan din ng talino ito eh. Itong si Senador Francis Escudero, talagang kita niyo ho, pinigilan, hinarang, at sinabihan itong si Bato, nagbigay ng advice na huwag kang pumunta diyan sa Kamara para imbestigahan. Yung maliwanag po, sa post ng ABS-CBN, pinakita ko diyan. Alam niyo ho, mga abogado itong mga ito abogado din. Si Senate President na si Escudero, ito ay isang general din. Si Bato, ay ba't ano ho talagang hindi ko alam kung nasaan ang mga pagiging abogado nito. Hindi ko alam kung kung nasaan ang utak ng pagiging senador naman ito. Si Bato. Sapagkat mga kaibigan, ang dahilan ay sakop ng interparliamentary. Itong si Bato na kailangang hindi dapat umattend sa hearing na ganyan. Nako, ay matindi talagang ganyan po ang mga manasubrahan ng talino na mga advice. Di ba? Alam niyo ho, mga kaibigan, walang problema kung mayroon pong batas tayong ganyan na kapag ikaw isang senador ay hindi ka pwedeng imbitahan, umattend para imbestigahan diyan sa Kamara. Walang problema ho. Batas is batas. But sana hindi lang isang tao ito ipatupad. Ay, bakit po natin nasabi, mga kaibigan? Porque ba senador ka? Hindi pa nakakumit ka ng anumang kasalanan, ay hindi ka na pwedeng ipatawag sa Kamara dahil sakop ka ng interparliamentary. Kasi yan ang katuwiran at advice ni Senadora Escudero. Wala pong problema doon but rumble ho di ba? Rumble pag nagustuhan nyo lang diyan sa Senado, kung sino lang ang kailangang bigyan ng ganong panuntunan, doon nyo lang binibigay In relation datapwat na sabi ko, yan. Bakit si Dilima ho nun? Kasalukuyang senador. Sakop din siya ng tinatawag na interparliamentary. Bakit nyo inimbestigahan? Walang humarang diyan ho sa Senado. Walang humarang, walang kumontra dahil takot kayo noon kay Digong. Yan ang katotohanan. Takot kayo sa batas ni Digong noon dahil kabanguhan pa noon nitong si Senador, itong dating Presidente Digong.
Yun ang gusto kong ipunto, mga kaibigan. Hindi tayo tumututol sa mga ganyang batas na kung kailangang hindi pumunta, may batas na nagbabawal, ipatupad. But hindi ho accuracy. Mayroong pinipili ho itong batas na ito. Ang gusto kong ibig sabihin, mga kaibigan. Ha? Oh. Alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Kaya Senador Chis Escudero, shoutout sa iyo muli. Matindi ho ang advice mo dito kay Senador Bato na wag nang umatid ng hearing. Nire-respeto ko po yan. But sana rin, irespeto mo rin ang ibang tao na ika nga po'y humihingi ng hustisya na biktima nitong ni Bato sa pamamagitan ng madugong drug war. Sa pamamagitan po ng inyong mga advice na yan, lumalabo ho na hindi mapaparusahan sa Bato dito sa batas ng ating bansang Pilipinas dahil hinaharang nyo para maimbestigahan diyan sa Kamara upang magbigay daan para lumabas ang katotohanan. Kaya't mga kaibigan, ay sisi na lang ang pag-asa natin kung ganito ang takbo ng batas sa ating Republika ng Pilipinas. Nakakalungkot isipin. Diba? Dapat matuwa pa tayo. Kung ikaw ay isang senador diyan, na wala kayong pinagtatakpan, kung hindi ka bata ni Digong, kung wala kayong nananalaytay na pagkakaibigan, dapat matuwa kayo na imbestigahan yan diyan sa Senado. Sa Kamara ho, I'm sorry. Ay hindi ho haharangin nyo pa. But anyway, nirespeto ko yung sinasabi mo. Chis Escudero, nasakop ito ng interparliamentary. Muli kong ulitin, sana yung batas na yan, hindi lang nyo iserve, ipatupad kay Senador Bato. Marami na ho nangyari, di ba? Napakarami na nangyari. Nasakop ng interparliamentary. Ba't nandiyan sa Kamara? Ba't nandiyan ho sa Kongreso umattend? Dahil alam nila na sila ay malinis at walang kasalanan. Nagpaliwanag lang ho para maliwanagan. Si Bato ho ginagamit ang salitang interparliamentary dahil pabor sa kanya. May tinatago siya Ayaw mabunyag ang katotohanan dito. Ayaw siya. Pinipigilan siya. Alam nyo na, mga kaibigan. Mabantala kayan to Kaya lang kulangin tayo sa oras. Nakakapanghinayang lang. Ilang taon ho tayo na naghintay. Taong bayan. Mga biktima, unang-una ang mga biktima ng EJK killings. Ilang taon nung naghintay. Niluklok nila si Pangulong Bongbong Marcos upang umasa sila na imbestigahan ito. Nangyari nga po. Ba't balabo pag hindi haharap? Ang tunay na arkitekto dito, pangalawang arkitekto ito Ang unang arkitekto dito ay si Digong. Ba't si Digong? Abangan po natin. Wala pong pahayag dito kung a-attend o hindi. Mga kaibigan, abangan po natin kung a-attend si Digong, mga kaibigan, dahil imbitado rin po sila. Okay, alright. Wala na po tayong oras. Pasensya na po, nabitin ako. Isang like lang po sa video na ito. Huwag po kayong mag-iwan. Mag-iwan po kayo. I'm very sorry. Pwede po kayong mag-iwan ng anumang komento diyan sa comment section. Bye-bye. Talaga.